dear beloved, Boss Mike Cervera. Pakinggan ninyo mga kababayan ha, pasok! Sara Zimmerman Duterte, Do solemnly swear do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, Nako! my duties as President of the Philippines, preserve and defend its Constitution, preserve and defend its Constitution, execute its laws, execute its laws, do justice to every man, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. to the service of the nation. So help me God. So help me God. Congratulations and all the best, Madam President. Madam President! Madam President! Madam President! Nako, mga kababayan. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Ha? Grabe, itong mga grupo ng mga Duterte, no? Talagang hinanda na nila. Hinanda na nila yung panunumpa talaga netong si Sara Duterte, mga kababayan. Ha? Ayan, ha? Nanumpa na. Akala kasi nila mapapababa si Pangulo noong January 13 sa pamamagitan ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Kaya gumawa na sila ng ganyan. Para nga naman handang-handa na sila. Nako, mga sakit sa ulo ng mga DDS talaga, no, mga kababayan. Ano? Uulitin ko, pakinggan ninyo. Etong ginawa nilang video ni Sara Duterte na talaga naman, mga kababayan, aba, hindi ko alam kung maiinis ako kung matutuwa ako eh. Oh, pakinggan ninyo. Eto na. Oh. Ayan na nga, eto na. Pakinggan ninyo. I, Sara Zimmerman Duterte, Do solemnly swear do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, Oh, kita nyo. My duty as a President of the Philippines. Agraraman, aningal. Ha? Agraramanda. Alam nyo yon, mga kababayan. Etong mga DDS, talagang ano na ito eh, yung sabik na sabik. Sabik na silang maagaw ang kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos para matakasan nila ang kanilang mga kasalanan. Opo. Lalong-lalo na itong nakaamba dito sa grupo ni Digong. Kasama nga dyan si Bato, si Bongo, at marami pang iba na nakaambang kaso saan? Sa ICC. Hindi lang yan, mga kababayan, maging dito sa atin, sa Pilipinas, ay marami ring nakaambang kaso sa kanila. At ikalawa, mga kababayan, eto nga si Sara Duterte ay hindi naman kaila sa inyo na talaga namang ilang kembot na lang mapepwersa na ang mga kongresista para i-impeach si Inday ninyo. Pero etong mga nasa kabilang panig ay patuloy ang paggawa ng kanilang mga propaganda. Nililito nila ang taong bayan nang sa ganun, mga kababayan, ay makakuha sila ng simpatya. Yan po ang malinaw na mensahe netong video na to, mga kababayan. Lilituhin nila ang taong bayan para yung iba na walang alam, mga kababayan, mapaniwala nila. O, kita nyo, kayo nga nagtatanong kung totoo to di ba? Pero pakinggan niyo uli yung video, mga kababayan. Pasok! I,
Sara Zimmerman Duterte, do solemnly swear do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, my duties as President of the Philippines, Kita nyo? preserve and defend its Constitution, preserve and defend its Constitution, execute its laws, execute its laws, do justice to every man, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. to the service of the nation. So help me God. So help me God. Congratulations and all the best, Madam President. Oh, kita nyo, kinongratulate na, Madam President. Ay, grabe. Permi agraramanda apo na. Yan po alam nyo, mga kababayan, sa kabobohan ng mga DDS na gumagawa ng ganitong mga video, lalo lang nilang pinapahamak itong si Sara Duterte, ano? Kasi nga, mga kababayan, umasa talaga sila eh. Umasa sila na pagkagawa nga ng rally ng Iglesia ni Cristo, abay sila ay mauupo na. Kaya ganyan. Todo na yung paggawa nila na sa sobrang sobrang excited sila na maging presidente itong luka-luka, mga kababayan, Ayan, ginagawa nila. Ay, akala nila yung makakabuti yan kay Sara. Mali. Hindi ho makakabuti kay Sara Duterte yan. Yung paggawa nila ng mga peking bidyong ganyan para lang masabit mapagustuhan na nila yung sarili nila na makita nila itong si Sara Duterte na nanunumpa na bilang Pangulo ng Bansa. Kita nyo? Ganyan ka fake news, ganyan ka salaula, ganyan ka baboy, ganyan ka tanga, ganyan ka bobo, at ganyan ka mangmang ang mga DDS. Kita nyo mga kababayan, hindi nila alam yung resulta ng mga pinaggagawa nilang video sa taong bayan. Di po ba? Kita nyo naman, pinapalabas nila yan sa TikTok, sa Facebook, at kung saan-saan pang social media platform para pakita sa taong bayan na meron na tayong bagong presidente. Ay, grabe. Kaya nga alam nyo, mga kababayan, nagiging anuhan tuloy nagiging nadadamay. Eto mga kababayan, aminin natin. Nadadamay tuloy sa inis ng mga kababayan natin ang kapatiran ng INC. Marami mga nagpapaliwanag, gumagawa ng mga opinion nila at pananaw nila sa iba't ibang paraan. Yung inis nila sa mga DDS, sa mga Duterte, ay damay pati yung mga INC members, buo sa pangkabuuan ng kapatiran. Tulad nito mga kababayan. Tingnan ninyo mga kababayan. Tulad nito. Isa pa. Panoorin ninyo tong fake video na to. Fake po ito. Kinatkat nila to. Para ipakita sa taong bayan na may bago na tayong presidente. Eto na. I, Sara Zimmerman Duterte, Do solemnly swear do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, my duties as President of the Philippines, preserve and defend its Constitution, preserve and defend its Constitution, execute its laws, execute its laws, do justice to every man, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. to the service of the nation. So help me God. So help me God. Congratulations and all the best, Madam President. Madam President! Nako, mga kababayan, kinongratulate na bilang presidente si Sara Duterte nang gumawa nitong video na to
na membro ng mga tokmol na DDS, mga kababayan. Kaya nga mga kababayan, babalikan ko yung sinabi ko kanina na dahil sa inis, dahil sa inis o buwisit ng mga ilang taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos ay gumagawa na rin sila ng kanilang mga opinyon, pananaw ng kanilang mga sariling pamamaraan. Opo, at damay nga dito ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Our beloved Boss Mike Cervera.